Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay kasalukuyan pong Senior Pastor sa Si Jesus ang Daan Christian Ministry. Ito po ay pauna pa lamang kami sa Media House Express. Ito ang aming unang gabi. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil alam ko na si Jesus ang may gusto po nito, si God. Ang ating topic po sa gabing ito ay ang kaligtasan. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi 20 years ago, 20 years ago, ang mga nananampalataya lang po sa ating Panginoon ayon sa survey ay 20%. So sa madaling salita, 80% ang hindi pa nakakakilala. No? So, ang gusto ko po talaga, dahil ako ay tinawag ng Panginoon para ipangaral ang kaligtasan, ang salita ng Diyos. Dahil ganito po yun eh. Tingnan po ninyo ang nangyari sa Los Angeles. No? Ang sabi po sa balita ay nagulat sila na nagkaroon ng apoy na hindi malaman kung saan nanggaling at hindi kayang kontrolin. Hindi kayang kontrolin. So, matagal, ilang linggo na yata. Aywan ko kung meron pa ngayon. So, ang aking gustong ipakita po rito, babasahin ko po sa inyo sa Awit chapter 14 verse 1. Ang sinasabi po sa talatang ito, mga hangal ang hindi naniniwala na mayroong Diyos. At ang kanilang mga ginagawa ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. So, maliwanag po na ang sabi, mga hangal daw ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa na nangyari na noon pa. Mababasa po natin sa Genesis chapter 19, the whole chapter 19, sa panahon po ni Lot. Ang sabi po doon, nagsasalita ang Diyos, sabi niya, may nagtanong, kung 50 pa po ang nananampalataya, inyo po bang gugunawin ang Sodoma at Gomora? Hindi. Kung mayroon pang 25 nananampalataya sa Diyos, hindi rin. Kung 10 na lang, hindi rin. Kaya lang, nagpadala na ang Diyos ng ng 2 anghel na lalaki at kinausap si Lot. Ang sabi kay Lot, iwan nyo na ang Sodom and Gomorrah. Dalhin mo na ang 2 mong anak at ang iyong asawa. At ang warning niya, huwag kayong lilingon. Tuloy-tuloy lang ang pag-alis. So, nung makaalis na sila, nandun na. Mababasa po natin sa Genesis chapter 19, biglang nag-ulan ng apoy at may kasama pang asopre at asin. So, ang ibig kong sabihin dito, noong panahon pa talaga ay walang nananampalataya sa Diyos. Puro kasiyahan na lang. Puro kasayahan. So, ano ang nangyari? Umulan ng apoy at ubos sila. Mabuti sa Los Angeles, hindi gaanong maraming namatay. Pero itong Sodoma and Gomorrah, ubos ang tao. Patay sa apoy. No? At hindi lang yan. Sa panahon pa ni Noah, no? Mababasa rin po yan sa Genesis chapter 6 verse 3. Ano po ang sinasabi doon? Sabi ni Lord, kinausap si Noe. Sabi ni God, Noe, nagsisi ako, bakit ko pa nilalang itong mga taong ito? Ikaw na lang ang natitirang matuwid. Ikaw na lang ang nananalig sa akin, nananampalataya sa akin. Kaya ang sabi
ng God, ni Lord, gumawa ka na ng daong at ang buong pamilya mo ilagay dyan, ang anak mong 3 at manugang mong 3, maging ang asawa mo. At magdala ka ng pair by pair. Magdala ka ng mga hayop, isama mo. So, ang ibig sabihin, ang gusto kong makita natin, sinuwi na lang ang nananampalataya. Sa dami ng tao noon, kung bibilangin po natin, from Adam to Noe, ay 10 generation. 10 henerasyon po. Marami ng tao. So, ginunaw din po sa pamamagitan ng baha. Patay lahat. 8 lang ang natira. Ang pamilya ni Noe. Tutuwa ako sa So, ang gustong mapansin po para natin akong nasa dito, langit. na kapag wala ka na palang Diyos talaga, ay may mangyayari. Oh, So, hindi ko siniraan ang Los ito po. Angeles na may nagsabing Thank babae God. na walang Diyos. Nagpapasalamat ako. Ang sabi dahil ko lang, ito hindi ay malaman hindi ang apoy kung aksidente saan na nanggagaling. ako ay makarating sa Media House Express at maipahayag ko sa buong mundo na kailangan talaga natin ng Diyos. Na kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, thank God, salamat po. Ito na. Ano ba ang topic natin sa gabing ito? Ang pamagat po natin ay ang kaligtasan. Nagsalita Salvation. ako. So, ang gusto Nagsalita ko ako, pong didinig makita na dinig. rito, kasi ikukwento ko sa inyo ang buhay ko. Dati rin Hindi po ako ang nagsasalita. taga-sanlibutan. Nakarecord Ang eh. buhay ko po ay, ako ay membro ng ABS-CBN. Hindi po yung sa TV Ang ABS-CBN, ang ibig sabihin po niyan, ako ay mahilig sa alak. No? Manginginom. Alak po ang A. Ang B ay babaero po ako. Yan po ang katotohanan. Ang S, ABS, mahilig po ako sa sugal. At balik tayo sa C, CBN, mahilig po ako sa kabaret. At ang kasunod sa B, CB, D, mahilig po ako sa bar. Ang barkada po namin, pumupunta kami ng bar. At ang N ay mahilig po ako sa night affair, night club sa madaling salita. So, yan po ang katotohanan. Thank God, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil August 28, 1989, ako po ay tinawag ng Panginoon. Ako po ay nakakilala. Dahil may ginamit pong manggagawa, pastor, no? Ang sabi niya, tinuruan ako, nag-Bible study ako, kaya ang sabi niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ito po ay mababasa natin sa Roma chapter 10, verse 17. Kaya nakinig ako ng nakinig sa kanya, kaya ako po ay nanampalataya na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. So, ano ba ang dapat nating gawin? Example ko na po yung testimony ko. Ang testimony ko po, kinilala kong makasalanan ako. Ito lamang po ang ating gagawin para maligtas ang ating kaluluwa. Kinilala kong makasalanan ako, pinagsisihan ko ang kasalanan ko, at humingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi kung hindi ka hihingi ng tawad sa Diyos, hindi ka rin patatawarin. At higit sa lahat, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas, Lord and Savior. So yun po ang napakahalaga. Pinapasok ko po siya sa puso ko. Pero ganito po yun. Hindi papasok si Kristo kung hindi ka magsisisi ng kasalanan. Kaya, di ba, sabi ko kanina, pinagsisihan ko, ang ibig sabihin niyan, yung dating nakatira sa puso ko, 7 dyablo. No? Kasama na yung lasingero, babaero, butangero, lahat po yun. So,
binuksan ko ang aking puso, pinalayas ko po. Nang makita ni Jesus na malinis na ang aking puso, papasok siya. Ito po ay mababasa natin sa Revelation chapter 3 verse 20 o pahayag. Ang sabi po doon ni Jesus, ako ay nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok. Sino man ang makarinig sa akin at ako'y binuksan, si Kristo ay papasok at magkasalo kaming kakain. So, inisip ko po na hindi pintuan ng bahay ang kinakatok ni Jesus. Ang pintuan ng puso ko. Ang pintuan po ng puso ko ang tinutuktok niya. Kaya nung buksan ko ang aking puso, pinalayas ko yung masasamang dyablo, saka siya pumasok. So, mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang sabi po doon, we are a temple of God. Tayo daw po ay templo ng Diyos. At sabi sa 17, 1 Corinthians 3 verse 17, tayo daw po ay banal, sacred. No? Kaya ang sabi niya, sino man sa inyo ang magwasak ng aking templo ay wawasakin ko rin. So parurusahan talaga tayo. Kasi 'di ba, templo tayo ng Diyos at banal dahil hindi papasok ang Diyos sa katawan natin kung hindi tayo banal. Ngayon, pastor, mayroon bang banal na tao? Sasagutin ko po 'yan. Walang taong banal. Hindi mo kayang pabanalin ang sarili mo. Kaya lang, basahin po natin sa 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po doon, si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. So, dahil nanampalataya tayo sa Kanya, yung kasalanan ko at kasalanan nyo, inako niya at binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So, yung kasalanan ko, kasalanan nyo, wala na. Inako niya na. Diba? Ang basahin natin sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ang dapat mamatay sa krus, inako ni Kristo. So kung inako niya, tayo na ngayon ay righteous, pinapapaging banal through faith. Diba? Ulitin ko, si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay maging righteous. So ngayon, kanina sinabi ko, walang banal na tao, pero maraming pinapapaging banal. Kaya lahat ng nananampalataya kay Jesus, naniniwala sa Kanya, ay banal na po. Pero ulitin ko, hindi ako ang gumawa ng kabanalan ko. Through faith, ginawa ni Jesus ang kabanalan ko. Kaya iyan ang isang halimbawa na tayo po ay maliligtas. Diba? Huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko, pag kilalanin natin makasalanan tayo, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, repent. Ibig sabihin ng repent, huwag mo nang balik-balikan yung kasalanan. No, huwag nang balik-balikan. Kaya, humingi ng tawad at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ba ang ibig sabihin ng tanggapin mo siya bilang Panginoon? Mayroon ka ng Panginoon ngayon. Dati, ang pinapanginoon ko ay ang sarili ko. Tulad halimbawa, basahin po natin ang Kawikaan chapter 3, verse 5. Ang sabi po doon, kay Yahweh ka lang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Kaya nga, di ba, ang sabi, sa Diyos lamang tayo magtiwala, huwag sa ating sarili. O di ba, ikwento ko kanina, binubuhay ko ang aking pamilya
Dahil ako'y sugarol sa pandaraya. Pag nagsugal po ako, hindi ako magsusugal ng parehas. Kasi pag nagsugal ka ng parehas, hindi ka mananalo. Kaya dapat dinadaya ko sila. So bakit? Bakit ako ganun? Kasi ang ginagawa ko, umaasa ako sa sarili kong karunungan. Ang sabi ng Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka lang magtiwala, buong puso at lubusan. So, diba ganun lang ang sinasabi? Alam niyo, noong una takot ako na magpatuloy sa gawaing ito. Kasi alam ko may babayaran ako. Ito pinagbigyan kami ng 1 month free. Sa March ay magbabayad na po kami. Pero ang sabi nga, kayawi ka lamang magtiwala. Kaya malakas ang loob ko na siya ang mag-provide. God provide. Siya ang magbibigay nito upang maipagpatuloy namin sa buong mundo ang makakilala sa Diyos. Diba? Dahil kung wala kang Diyos, mapapahamak tayo. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Ang sabi po doon, ang sabi ng Diyos, naglatag ako ng buhay at kasaganaan. Naglatag ako ng kamatayan at kahirapan. Nalulungkot ako na ang tao pinipili ang kamatayan at kahirapan. Kaya ngayon, di ba, wala kayong napapansin, maraming nagugutom ngayon, maraming naghihirap. Kasi ang pinili nila ay ang kamatayan. Hindi naman kaagad-agad mamamatay. Dahil pag namatay ka kaagad, hindi mangyayari na maghihirap ka. Kaya pahihirapan ka kasi pinili mo ang kamatayan, yung sarili mong diskarte, no? Itong buhay, kapag pinili mo ang buhay, di ba? Kaya kami, si Jesus ang daan. Pag pinili mo ang buhay, si Jesus po yan. At pag pinili mo si Jesus, mananagana ka. Dahil yan ay pangako. Mananagana ka. Oh, tingnan nyo But itong title namin, si Jesus ang daan, ito po ay mababasa po natin sa John 14:6. Ang sabi po doon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. O di ba pinapili sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, kung ako sa inyo, sabi niya sa 19. Kasi may free will po tayo, doon muna sa 15. Ang free will natin, bahala ka. Ang Diyos po natin ay hindi dictator. May free will po tayo. Mahala ka. Naglatag na siya ng buhay, naglatag siya ng kamatayan. Which is with choice. Pumili ka. Okay, may payo naman po siya sa 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ang sabi niya, ganito, pero kung ako sa inyo, ang pipiliin ko ang buhay. Dahil pag pinili mo ang buhay, mananagana ka at hahaba ang iyong buhay. No? Kaya tama po na siya ang pinili naming title, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya pag sinabing piliin mo ang buhay, si Jesus lamang po yan. Wala nang iba. No? Marami pa po sana akong sasabihin, kaya lang mayroon lamang po kaming 1 hour para maipahayag ko ang salita ng Diyos. At mamaya nga po, mayroon pa sigurong may tanungan, pwede po kayong magtanong. Pero paawitin ko po muna ang mga kasamahan ko. Maraming salamat.